Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Muli mga kapatid, kami po ay nangangamusta po sa inyo. Kamusta na po ang kalagayan natin sa panahon po ng pandemya, crisis? Sino po kaya sa atin dito ang nagbibilang kung nakailang wave na ang rasyon na ipinagkakaloob po ng ating lokal na pamahalaan, ng ating mga LGU, or ng ating mga mayors? Maraming salamat po at muli isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Nais ko lang pong batiin ang mga Tagalog. Magandang gabi po sa mga Ilocano, may imbag na rabii, lalong-lalo na sa mga Bisaya, maayong gabi sa atong tanan. What about to our international friends, for those people who can hear this message? Saba al-Khair, for those who, mga kaibigan ko po sa dati ko pong kumpanya abroad. Hayaan nyo sa gabi nito ay mahabaginan po namin kayo ng isang munting aral patungkol po sa Biblia. Tatawagin po natin itong spiritual food for the day. So nawa, mabusog po kayo at pahintulutan nyo na kayo po ay maalala din na minsan pa meron tayong Diyos na buhay na handa pong magpala sa atin. So bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral sa gabi ito, samahan niyo po muna ako sa maiksing panalangin. Panginoong Diyos, Amang Banal, makapangyarihan sa lahat, patuloy ka po namin sinasamba at labis po ang aming pasasalamat sapagkat binarapat mo na kami ay mag-aral ng iyong mga salita, makakain ng mga pagkain espiritual, at nawa o Diyos, sa gabay po lamang sa karunungan ng banal na Espiritu, ay matamasa po namin at mabusog po kami at mabigyan ka po ng kaluguran. Muli o Diyos, dalangin ko po na maging maayos po ang lahat at magkaroon po ang bawat nakikinig ng isang puso na handang matuto. Sa iyo namin binabalik ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. So ano po ba ang pag-aaralan natin sa gabing ito? So ang ating talatang babasahin ay matatagpuan po natin sa Santiago 1:22 hanggang 25. Makikita nyo po sa salitang English in a New Living Translation. Gayunpaman, for the sake of our Filipino citizens, mga kababayan, hayaan nyo po na babasahin ko po sa lingwaheng Tagalog. Ito po ang banggit sa talatang 22 hanggang 25. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. 23. Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito ay tulad ng isang taong tumitingin sa salamin. At pagkatapos makita ang sarili, ay umalis at kinalimutan ang kanyang anyo. Huling talata. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap, na nagpalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. So mga kapatid, ito po ang ating pag-aaralan at ang ating pag-aaral ay pinamagatan ko po itong The Word of God is like a mirror. Mga kapatid, kung inyo pong titignan, kilalanin po muna natin kung sino ang may akda. Huwag po tayong malito sapagkat kung sino po sa atin ang nakapagbasa na ng Biblia, ay marami pong Santiago ang mga nabanggit. Hayaan niyo po na makilala po muna natin siya ng mainam. Si Santiago po na may akda ng ating pinag-aaralan ay walang iba ay ang half-brother of the Lord Jesus Christ. Kung inyo pong mapapansin sa kanyang kasaysayan, siya lamang po ay maituturing na isang agnostic. Pag sinabi po natin agnostic, makikita po natin ito sa talatang Juan 7, 2 hanggang 5, ay kung inyong matatandaan ang pangyayari doon, isa siya
sa mga tila hindi naniniwala na kung talagang ikaw ang Diyos at nais mong makilala ng sanglibutan, hindi ipakilala mo na ang iyong sarili. Ito po, makikita po natin, ganun po ang pagturing ni Santiago na kanyang kapatid na si Jesus. Nangangahulugan, si Santiago na ito ay dati, katulad natin noon, ay hindi pa po nakakilala sa tunay na Diyos ang ating Panginoong Hesukristo. Pangalawa po, kung inyo pong titignan, paano pong nangyari na ang dating hindi mananampalataya ay nagiging mananampalataya? Alam niyo po ba kung ano ang naging dahilan? Mababasa po natin ito sa aklat ng unang Korinto, Kabanata 15, talatang 7. Kung inyo pong matatandaan ang pangyayaring iyon, doon po sa particular, magsimula sa verse 6 hanggang verse 7, 1 Corinthians, ito po ang banggit. Pagkatapos, nagpakita sa mahigit 500 kapatid na nagkakatipon, marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, subalit patay na ang ilan. Verse 7, at nagpakita rin siya kay Santiago at pagkatapos ay sa lahat ng mga apostol. Nangangahulugan, ang pagbabagong naganap sa buhay po ng ating may akda ay nakita at kinatagpo po siya ng tinatawag natin the risen Christ. Mga kapatid, ganun po ang ibig sabihin ng pagbabagong buhay. Tunay at karapat-dapat na kinatagpo ka ng Diyos. Kung inyo pong matatandaan, ang kanyang pagbabagong naganap ay hindi lamang doon sa dati ay kumukontra siya, kundi nagiging isa po siya sa nagiging madalanginin nung kapanahunan po ng unang iglesia doon sa bayang Jerusalem. Kung inyo po rin makikita sa Aklat ng Gawa, Kabanata 1 hanggang verses 12 to 14, isa po siya at ng kanilang ina ang palagi ang nagdarasal. At pangalawa, siya din po ang naging pinuno ng kauna-unahang iglesyang naitatag ng mga Kristyano. Sa madaling sabi, siya lang naman ang naging pastor sa unang iglesia. Alam niyo mga kapatid, ang nakakatuwang isipin, kung nagbabasa na po tayo ng Biblia, ang Book of James po ay binubuo po ito ng 5 kabanata. Subalit, ang kanyang aklat ay masasabi natin punong-puno ng mga aral na may kinalaman sa praktikal na pamumuhay kung paano ba tayo namumuhay sa mundong ito. Mga kapatid, napakaganda po ng kanyang mga payo sapagkat naranasan niya rin kung paano ang naging buhay niya noon na hindi pa siya nakakilala at pagkaraan na siya ay kinatagpo ng Diyos na binago naman ng Panginoon. So hayaan niyo po na nakilala na natin siya at pangalawa is kilalanin naman natin o alamin naman natin ano ba ang layunin ng pagkakasulat niya sa aklat na ito para sa atin na mga kasalukuyang nagbabasa nito. Muli mga kapatid, ang pangunahing layunin po sa aklat ng Santiago, ang sabi doon, faith without action is dead. Sa madaling sabi mga kapatid, kung tayo ay madalas nang nagbabasa ng Biblia, o sa iba naman po na nagbabalak palang magbasa ng Biblia, alam niyo po, ang sabi nga ng iba, ang isang taong madalas nagbabasa ng Biblia, napaka-imposible na hindi mo siya makakakitaan ng ganap na pagbabago sa buhay. Now, mga kapatid, ito po ang aking katanungan. Alam niyo po, sa bawat lakad, or namimiss na po natin ang mga gawain sa iglesia, tama po ba? Alam po ba natin na kapag tayo ay may mga lakad, pupunta tayo sa trabaho, sa ating mga dates, lalong-lalo na sa ating mga kapatid na kabataan dyan, imposible po na bago tayo lumabas sa ating kanya-kanyang tahanan, palagian, or antimano, humaharap po muna tayo sa salamin. Sa madaling sabi, makailang beses po kaya tayo sumusulyap o tumitingin sa harap ng salamin. Ako, lalong-lalo na sa panahon na ganito, kung hindi po ako nagkakamali, ay isang beses lamang ako tumitingin sa salamin pagkaraang patapos po akong maligo. Now mga kapatid, tandaan po natin, kapag nagbabasa po tayo ng Biblia, marami pong pagpapahalin tulad. No? Ang Biblia daw, according to Prophet Jeremiah 23 verse 29,
inihahalin tulad niya ang Biblia sa isang hammer. Wow, ganun katindi. Ang sabi naman ni David, ang salita ng Diyos sa awit 119 verse 105 ay ang salita ng Diyos, mahahalin tulad mo daw ito sa lampara na nagbibigay tanglaw upang sa ating landas na lalakarin, nagbibigay po ito ng ilaw. Ang sabi naman ngayon ni Moses na ang salita ng Diyos ay mahihahalin tulad mo sa pagkain espiritual na nagbibigay buhay. Ito ay tinatawag na bread of life according to Exodus chapter 16 verse 4. Ang sabi naman mismo ng ating Panginoong Hesukristo, ang salita ng Diyos ay mahihalin tulad mo naman sa isang binhi, na ang binhing ito ay isinasaboy sa kabukiran. At syempre, ayon naman sa may akda ng aklat ng Hebreyo, ang pagkakahalin tulad niya sa salita ng Diyos ay ito daw ay merong tabak na magkabila ang dulo ang talim. Grabe, ano? Ganun katindi. At walang iba sa ating pag-aaral ayon sa kay Santiago na ating kapatid, ang salita ng Diyos daw ay mahihahalin tulad niya sa salamin. No? Alam niyo mga kapatid, sa ating pag-aaral, simple lamang po, no? Kung titignan niyo po, sa bahagi dito, meron po kaming salamin, at ito po ang ating pag-aaralan. So meron lang po akong maiksing ibabahagi sa inyo, at nakapaloob po ang dalawang bagay. Una po is, binigyan din po ni Santiago ang unang uri ng tao. A man with a casual look. No, ang isang tao na saglitang sumulyak lamang sa salamin at kaagad-agad ay umalis na. At ang pangalawang uri ng tao na binigyan ng analogy or illustration ni Santiago is a man with a careful look. Hayaan niyo po na pagnilay-nilayan po natin ang outline natin. Kung titignan niyo po, ang unang klase ng tao na tumitingin sa salamin, tandaan po natin mga kapatid, kung titignan po muna natin ang verses 19 hanggang 21. Bago po tayo pumunta sa verse 22 hanggang 25, kung inyo pong matatandaan, sa talatang 19 hanggang 21, binigyan po tayo ng katuruan ng ating kapatid na si Santiago, ang tamang pagtanggap sa salita ng Diyos. Pakinggan niyo po ang banggit sa verses 19 hanggang 21. Ito daw po ang tamang pagtanggap sa salita ng Diyos. James chapter 1 verse 19 to 21. Mga kapatid, kung minamahal, unawain ninyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig, maging maingat sa pagsasalita at hindi agad nagagalit. 20. Dahil ang galit ay hindi nakakatulong upang magawa kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Verse 21, kaya talikuran na ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal. Magpakumbabang tanggapin ninyo ang salitang itatanim sa puso, ito man ay may kakayahang magligtas sa inyo. Samtaling sabi, ang tamang pagtanggap pala ng salita ng Diyos ay binubuo ng tatlong elemento. Una po ay tinatawag nating submission, pangalawa ay tinatawag nating purity, at ang pangatlo po ay tinatawag naman nating humility, kababaang loob. At ito nga po, ang bahaging yun ng 19 to 21, sa bahaging ito naman ng verses 22 hanggang 25, meron din po tayong makikitang mga applications. So una po, is tamang pagtanggap. Ang pag-aaralan naman natin ay ang tamang pagtugon. Nakuha po natin. So ang unang bahagi ay ang tamang pagtanggap at ang pag-aaralan natin ay ang tamang pagtugon. So ang tamang pagtugon ay binigyan po ng magandang illustration ni Santiago. At ang unang uri nga po ng tao ay isang tao na nagtataglay ng tinatawag nating casual look. Mga kapatid, naaalala niyo po ba kung tayo po ay naglalakad or nagtataglay tayo ng relos sa ating mga wrist,
Kung minsan po, kapag sinusulyapan natin ang ating orasan, di ba po kung minsan, sa totoo lang kapag tumingin tayo, hindi kaagad-agad nare-retain ito sa ating memorya. Aminin man natin sa hindi, nangyayari po ito. Pangalawa po, kapag tayo daw ay mahihaling tulad sa mga taong saglit lamang sumulyap sa salamin, kaagad-agad ay nakakalimutan niya. Basahin ko muli ang verse 20 at 24. Ito po ang sabi niya. Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin at pagkatapos makita ang sarili ay umalis at inalimutan ng kanyang anyo. Alam niyo mga kapatid, kung titignan niyo po, maihalin tulad po natin ito sa ordinaryo nating pang-araw-araw na buhay. Di ba po, kung nagkakaroon po tayo ng mga tinatawag na morning devotion, napapansin niyo po ba na ang ating pinabasa ay tamang basa lamang pagkaraan panalangin na agad, then kung iba sa atin ay nagagahol sa work. Alam niyo, sa totoo lang po, kapag palagian daw ganun ang ating ginagawa mga kapatid, hindi talaga tayo nakakakuha ng mga magagandang aral sa Panginoon sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Totoo po, tama po ba? Kung minsan, basa tayo, pagkatapos ng isang araw, isang gabi, nakalimutan na natin ang ating binasa. Tama po ba? Nangyayari po ito sa atin. Yan po ang unang pagsasalarawan ng may akda na ito patungkol sa atin. Kaya ang sabi nga po dito, this is a quick, superficial look at our true self-issues in settled life of rebellious self-deception. Kapag patuloy daw po natin ginagawa iyon, pansinin niyo po, nagbabasa ka lang, pero ang pamumuhay po natin kung minsan, hindi ito nagre-reflect. So, ang sabi doon, dapat huwag natin lukuhin ang ating sarili. So, yan po ang unang pagsasalarawan ni Santiago. Pangalawa po is yung a man with a careful look. Ano naman ang uri ng tao na ito? Napakaganda po at nawa lahat po ng mga nakikinig sa pag-aaral na ito ay ito po ang ating sundin. So mga kapatid, kahalintulad po ito ng isang tao na kapag tumingin po siya sa salamin, ay hindi siya basta-basta agad umaalis. Kung inyo pong makikita, ang ginagawa po ng taong ito ay talagang sinusulyap niyang mabuti kung meron ba siyang mga tigyawat, meron ba siyang marumi, or ano yung mga bagay na dapat niyang ayusin sa sarili, ito po ang tinutukoy dito. So, sa madaling sabi, naglalaan siya ng oras, titignan niya mabuti kung maayos ba kanyang itsura. Mga kapatid, ganyan po ang pagsasalarawan sa tamang pagtugon ng salita ng Diyos. Kung inyo pong mamarapatin, nung ako po ay binigyan ng opportunity na makapagtrabaho po abroad, alam niyo po, sa pagtatrabaho abroad, gumigising din po kami ng napakaaga. Normally, 4:30 or alas 5 pa lang, ay kinakailangan magising ka na sapagkat hinahatid sundo po kami ng tinatawag naming company bus. So doon po sa pagtatrabaho po abroad, nakakilala na po ako sa Panginoon. At naturuan din po ako kung paano mag-meditate at magbasa po ng Word of God. So ang ginagawa ko po doon, kapag nagbabasa po ako ng Bible, chapter by chapter, a day, alam niyo mga kapatid, aminin man natin sa hindi, dumarating po talaga ang pagkakataon na hindi pa natin masyadong nauunawaan sa unang basa. Alam niyo po, ang ginagawa ko at ang natutuhan ko sa paglipas ng mga araw, taon, ay inihanda ko na ang mga bagay, halimbawa po, ang pakikinig ng mga relevant preaching upang mapagtibay po yung mga bagay na maunawaan ko doon sa Biblia. Kasi po, kapag hindi ko po gagawin iyon, ay malamang basta lamang lilipas ang mga nabasa ko at conforme pa sa takbo ng trabaho mo, kung minsan may stress ka, kung minsan napapagod ka, madaling mawala po ang mga nabasa sa Word of God. Kung kaya naman, ang payo ko po sa iba, gawin po natin ito. Ang sabi po doon, meron po siyang tinatawag na careful look. Alam niyo mga kapatid, kung inyong pag-aaralang mabuti, ang salitang look na ito
ay marihalin tulad niyo po ito sa naganap po sa Easter Sunday. Kung inyo pong matatandaan, doon po sa empty tomb ng Panginoong Kristo, according to John chapter 20 verse 5, ang sabi po, pag sinabi nating careful look, the person is looking intently, he is scrutinizing, talagang sinisiyasat niyang mabuti kung ano ba talaga ang meron sa kanyang object na nakita. So ang sabi po doon sa John 25 ay talagang tinitigan niyang mabuti. Pag sinabi mong tinitigang mabuti, talagang gumagana ang kanyang ulo, bumababa ang kanyang binti, at ganun din ang kanyang katawan para lang makitang mabuti. Mga kapatid, ganyan po ang pagsasalarawan ni Santiago sa mga nakikinig ng salita ng Diyos. Sa madaling sabi mga kapatid, ang tunay na pagpapala sa salita ng Panginoon, hindi lamang nagtatapos sa pagbabasa at pakikinig. Ang pangunahing batayan nito ay kung paano po isinasagawa ang mga naririnig po natin. Sa madaling sabi, the blessing of obedience is sa pamamagitan po kung paano nga po natin ito na isa pamuhay. So mga kapatid, ulitin ko po, kung tayo po ay nagbabasa na ng Biblia, imposible po na hindi ka po mabago. Imposible din na hindi po tayo mababago. So ulitin ko po, ano nga po yung pangalawang uri ng tao? Ang una po is a man with sabi doon, is a casual look at saka is a man with a careful look. Now, sa conclusion po natin mga kapatid, paano ba natin ini-apply ang pinag-aaralan natin mabuti? Alam po ba natin, may apply po natin ito sa pamamagitan po ng dalawang tagubilin. Una po, applying the Word of God without deception. Mga kapatid, kung nabasa mo ang Word of God at kinakailangan po, nakikita po ito sa ating pamumuhay. Otherwise, kung hindi po ito nakikita sa paningin ng ibang tao, alam niyo po ang madalas na sinasabi, niloloko mo lang ang sarili mo, niloloko mo lang ang Diyos. Okay, mga kapatid, please, sikapin po natin at magpatulong po tayo sa Diyos na maisapamuhay po ang kanyang mga salita upang nang sa ganun, magtataglay po tayo ng napakagandang testimonya at nang sa ganun, maakay naman natin sila sa matuwid na pamumuhay. Pangalawang bagay po, para ma-apply natin ang salitang ito sa ating pang-araw-araw is applying the Word of God without selfishness. Mga kapatid, kung inyong pag-aaralan sa pagtatapos po ng Kabanata 1 ng Aklat ng Santiago, ito po ang sambit sa talatang 26. Kung inakala nino man na siya relihiyoso, ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili. Walang kabuluhan ang kanyang pagiging relihiyoso. Ano ba ang pagiging relihiyoso? O ano ba ang relihiyon? Sabi po sa verse 27, ang relihiyon na dalisay ay walang dungis sa harap ng ating Diyos na Ama ay ito, pagtulong sa mga ulila at sa mga biyuda sa kanilang kahirapan at mag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundo. Mga kapatid, sa madaling sabi po, hindi po talaga relihiyon ang makapagliligtas sa atin, pakatatandaan po natin. At tandaan po natin, ang tunay na pagbabago at pagkilala sa pagtanggap ng salita ng Panginoon ay nagkakaroon po tayo ng pagmamahal sa kapwa natin. Nagkakaroon po tayo ng tinatawag na church visitation, nagkakaroon po tayo ng house discipleship or paghahayag ng Ebanghelyo. Sa madaling sabi po, isinasapamuhay po natin yung mga narinig nating Word of God at sinisikap po natin na maituro naman ito sa iba. Mga kapatid, kung ating titingnang mabuti, karagdagang kaalaman po, sa verses 23 at saka 24, sa English po, makikita nyo po ang salitang look. Pero alam nyo po, sa salitang English, iisa lang po ang kahulugan niyan. Look or tingin. Pero para po sa konting alaman, ang salitang ginamit po sa talatang 23 at 24 ay sinatawag po nating kataneo. Ito po ay hango sa salitang Griego.
Na ang ibig sabihin daw po is to inspect carefully or attentively. Okay? Now, sa verse 25 naman po, bagamat parehas po sila sa salitang Ingles, subalit magkaiba po sila pagdating sa translation sa original na lingwahe nito, which is salitang Griego. Ang sabi po doon ay parakupto. Ito po ay meron siyang stronger definition. Na ang ibig sabihin is, sabi ko nga kanina, stoop with your head, bowed forwardly, at saka yung body bent. Alam nyo mga kapatid, napapansin nyo po ba ang mga nagtatrabaho sa PNP, particularly ang mga SOCO, yung tinatawag na Scene of the Crime Operative? Kung titignan nyo po kung paano nila siyasatin, makuha, iimbestigahan ang bawat ebidensya ng may kinalaman sa krimen. So ganun po ang klase na ginagawa na pagsisiyasat. Yan daw po ang tamang application sa kapag tumitingin po tayo sa salamin. Alam niyo mga kapatid, ang nakakatuwa po na hinalintulad ni Santiago na ang Biblia ay parang salamin. Alam niyo po, isa sa katangian niya, ang salamin po, kapag tumingin po tayo, hindi po ito nagsisinungaling. Kapag nakita po ang imahe nito sa harapan at nakita ang sarili mo, ano ang nakita mo physically, ganun na ganun po ang nagiging outcome nito. Pero alam niyo mga kapatid, sa aspetong espiritual, ang salamin at ang salita ng Diyos ay parehas po sila hindi nagsasalita. Pero aminin man natin sa hindi, kapag tumingin ka sa salamin, nakikita ang mga disorientation, o meron tayong dumi, o meron tayong karumihan. Ganun din po ang salita ng Diyos. Kaya nga, hinihikayat namin kayo, at hinihikayat po ang bawat isa, na why don't you look on the mirror, or in the Word of God, upang nang sa ganun, makita po natin ano ang mga diferensya na tinataglay natin bilang tao. Mga kapatid, sa totoo lamang po, kung may isang bagay man tayo na hindi dapat nawawala sa loob ng tahanan, na hindi po siya nakakolekta ng mga alikabok, walang iba mga kapatid ito. Siyasatin natin mabuti, o sisaid natin mabuti, at pag-aaralan po natin mabuti, upang nang sa ganon, matutuhan po natin ang tamang pamumuhay. So mga kapatid, sa gabi pong ito, ang Biblia ay mahihalong tulad daw po sa mirror. Now, there is a spiritual mirror. Again, I will repeat it again. It is the Bible. Did you know that the Bible is the greatest book written in the history? This is the only book that can read you and me. Ito lamang ang namumukod tangi, maaring iba sa atin sa pag-aaral sa secular or sa college, high school, elementary, marami na tayong aklat na nabasa. Subalit ito lamang ang bukod tanging aklat na ikaw ang binabasa. Sa madaling sabi, nababago ang ating karakter. Nagkakaroon po tayo ng reflection of who we are in the eyes of the Lord. Now, secondly, this is the only book na kung saan mga kapatid ay imposible nga kung madaya kung ano ang nakikita natin ito. This is the only book wherein the author itself is he loves you unconditionally. Ako at ikaw ay mahal na mahal. Na uulitin ko po kasi napakaganda po. This is the only book na kung saan ang may akda, iniibig niyang mabuti or iniibig niyang matindi ang nagbabasa nito. And ang sabi nga, no, the more you read the Word of God, the more you know the heart of God. Kaya nga, napakaganda na kapag pinag-aaralan mong mabuti, natututo tayo kung paano mamuhay mabuti at higit sa lahat po is nagkakaroon po tayong tinatawag na wisdom. Ang wisdom na tinutukoy po rito ay tinatawag nating skilled in living. Natuto po tayong paano ang tamang pagsunod, pakikipagsalamuha sa kapwa natin tao, at higit sa lahat mga kapatid, tunataas po ang level o antas ng pagkatakot natin sa harapan ng Panginoon. Muli mga kapatid, sa akin pong pagtatapos, ang challenge ko po sa inyo, alin ka ba doon sa dalawang uri na mga tumitingin sa salamin? Ikaw ba yung nagtataglay ng tinatawag na casual look or tinatawag na careful look? Mga kapatid, nawa sa gabing ito, bago po umikit ang inyong mga mata at
ilapat ang inyong likuran. Hayaan niyo po na mabuklat niyo po ang tinapay ng buhay, ang Biblia, upang nang sa ganon ay magkaroon po tayo ng pag-asa. So mga kapatid, maraming salamat po sa tiyagaan ninyong pakikinig. At ito po ang sasabihin ko po sa inyo. Kung meron po kayong nais idalangin ng aming ministry, huwag po kayong mag-atubili na i-private message po ako upang nang sa ganon ay maisama po natin ito sa aming prayer request. Huwag po kayong mahiya mga kapatid, nandito din po kami upang alalayan kayo kung paano po namin kayo matutulungan sa pagbabasa po ng Biblia. Mga kapatid, muli, ang susi o at ang gumpay ng success sa buhay, tandaan po natin, mababasa po natin ito sa aklat ng Joshua, Kabanata 1 hanggang talatang 8. Sabi po doon, wag na wag niyong kakalitaang basahin ang aklat na yaon. Dili-dilihin mo ito araw at gabi upang masunod mo ang mga nakasulat doon. Alam niyo po ang pangako, upang nang sa ganon, magkakaroon ka ng buhay na masagana at magtatagumpay ka sa lahat ng lakad mo. Muli, ibabahagi ko lamang po na ang aming ginagawa ay paghikayat po sa bawat isa sa kapanahunan ngayon. Huwag po tayong mawala ng pag-asa, may hangganan din po ang ating mga suliranin, at hayaan niyo po sa mga susunod pang panahon ay tatalakayin naman po natin kung ano ang purpose ng mga suliranin sa ating mga buhay. Hindi mga kapatid, let me share with you the life verse that I have. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added unto you. Let's all pray and close in prayer. Amang banal, salamat po sa iyong mga salita. Muling Panginoon, nawa napusog po kami at napalalahanan kami sa mga bagay na dapat po namin ginagawa. Salamat po sa iyong mga salita at nagwalhati ka sa aming gabi. Lord, bagamat maiksi na kami ay nag-render po ng time sa inyo, hayaan niyo po na magiging maganda at maganda po ang samyo nito bilang aming alay. Muli Lord, salamat po sa mga nakikinig, sa iyong abang lingkod na ginamit mo lamang upang maghayag. Hayaan mo na ang lahat ng ginagawang namin ito ay ikaw lamang ang maitaas at mapuri. Sa iyo namin binabalik ang kapurihan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Santong Espiritu. Amen. God bless us all and stay safe.